Good day everyone. Itong mga chikiting ko nga hindi nagsasawa sa tokwa. Naisipan na naman yan nila ngayon na magpaluto ng tokwa. Tapos mag-adobo nga daw ako ng sitaw at lagyan ko nga nitong tokwa. Yung tokwa na ipangahalo ko nga sa adobong sitaw, hindi ko na hinati. Pero itong iba nilagyan ko nga to ng breading mix. Medyo marami kasi yung tokwa na binili ni Isdi at hindi ko naman maipangsasawag yung lahat sa lulutuin kong sitaw. Nakalakihan ko na yung mga niluluto ng gulay. Walang pinangsasawag na karne. Simpleng timpla nga lang yung ginagawa ni nanay. Kaya yun na nga rin yung nakasanayan ng panlasa ko. Na nga ng gabi to kakarating lang ni Isdi sa bahay. Pagkarating niya, inasikaso ko na nga rin kaagad itong dala niyang ulam. Itong una ko palang prinitong tokwa, ito yung ipangsasawag ko sa lulutuin kong sitaw. Hindi ko na yan hiniwa pa sa maliliit, basta hinati ko lang yung isang pirasong tokwa. Marami itong tokwa na binili ni Isdi, kaya ang bala ko sana, ipiprito ko na nga lang pagkatapos ikakat ko into cubes at lalagyan ng maraming sibuyas at oyster. Kaya lang, request nga ng mga anak ko na ipangsawag ko to sa lulutuin kong adobong sitaw, kaya yung gusto nga nila yung sinunod. At habang nakasalang pa yung ibang tokwang piniprito ko na ipangsasawag ko dyan sa lulutuin kong gulay, hiniwa-hiwa ko naman sa maninipis itong natitira pang tokwa. Hindi ko naman to pwede lahat ipangsawag nga dun sa lulutuin kong gulay dahil napakarami nga nitong tokwang binili ni Isdi, kaya itong iba isasawsaw ko nga sa breading. Dahil nga makakapal itong mga tokwa, hinahati ko yan sa apat para medyo numipis nga at ma-absorb nga yung mga pampalasang ilalagay ko dahil matabang nga itong tokwa pagka walang timpla. Diyan pala sa breading, naglagay ako dyan ng isang pirasong itlog para malambot nga yung coating pagka naluto nga itong tokwa. Hindi ko nga natansya yung paglalagay ko dyan ng tubig at nasobrahan ko nga, pero hindi na ako nagdagdag pa ng harina o kaya ng cornstarch. Basta nung nalusaw na yung mga pampalasa, pati na nga rin yung mga powder na nilagay ko, dinip ko na nga rin lahat dyan yung mga tokwa na hiniwa ko sa maninipis. Kahango ko naman yan itong huling tokwa na sinalang ko na ipangsasawag ko dun sa lulutuin kong gulay. Sunod yung prinito ay itong mga tokwa na nilagyan ko nga ng breading. Ginabi na nga rin pala ng uwi si Isdi galing sa trabaho niya, kaya hindi niya na nga naabutan yung mga gulay na nakaslice. Pagka umaga pa doon, maraming nakaslice na mga gulay, iba-iba, talong, kalabasa, ampalaya, yung mga pang-pakbit o di kaya yung mga pang-chop. Pero pagkabandang hapon na nga o paggabi na, halos na ubos na nga yung mga nakaslice na mga gulay dahil napakarami nga bumibili ng ganun. Basta kakatipid kasi pagka mga nakaslice na nga na gulay yung binibili, pagkatapos nakakapili pa nga ng maayos. Kagaya nga sa talong, pagka bumibili kami nung mga hindi pa nakaslice, pagkarating dito sa bahay minsan, marami pa nga yung natatapong kaysa sa napapakinabangan. At pagka gusto ko nga magluto ng talong, yung pinapabili ko kay Isdi ay yung mga nakaslice na. At dahil nga naka-slice na yun, maraming beses ko nga hinuhugasan. Itong sitaw pala, paborito to ng mga anak ko. Paborito nga rin to ni Isdi, kaya nagkakasundo sila dito. Ako naman hindi ako pihikan pagdating sa mga ulam, lalong-lalo na nga sa mga gulay. Halos lahat nga ng gulay kinakain ko, kaya nga lang hindi kami magkakasundo ni Isdi sa kung paano nga lutuin. Gusto ni lahat ng mga bata lutong-luto. Pagkatapos ako naman gusto kong pagkakaluto sa gulay ay yung half cook. Kagaya nga dito sa sitaw, gustong-gusto nila yan yung sobrang lambot na. Ako naman gusto ko yung parang crunchy pa nga pagka kinakain ko. Kaya pagka medyo luto na nga yan, kumukuha ako ng para sa akin pagkatapos para naman sa mga bata at kaya Isdi, sinasalang ko pa yan ng mga ilang minuto. Kaya ang bilis nga lang din maubos ng gas namin. Kahit na palaging gulay lang din naman yung niluluto ko. Dahil nga si Isdi, pati na nga rin yung mga anak ko. Kahit na gulay nga lang, gusto nila ay yung sobrang lambot. Yung sa sobrang lutong-luto na nga at sa sobrang lambot na, hindi na nga kailangan panguyain, diretso lunok na nga lang. Itong tokwan na dinip ko dun sa breeding na ginawa ko, medyo dumami nga siya dahil yung isang piraso, hinati ko nga sa paborito ng mga anak ko yung tokwa. Minsan pagka nagmamadali ako, ang ginagawa ko lang, hinuhugasan ko lang yung tokwa. Pagkatapos diretso prito na nga. Pagka naluto naman, sinasawsaw ng mga anak ko sa toyo na may kalamansi. Pagkakaunti na lang yung budget namin, pinakamadalas kong niluluto ay itong tokwa. Halos araw-araw. Iba-iba nga lang yung klase ng pagluluto. Mura lang kasi yung isang piraso nito, pagkatapos medyo makapal pa. Kaya yung 50 pesos ko nga, marami na akong nabibili. Yung prinito ko palang tokwa na pangsawag ko nga dito sa niluluto kong sitaw, medyo marami nga yung, kaya nga lang pagkaluto, pinapak nga ng mga anak ko. Kaya itong pinangsawag ko ngayon, ikaunti na nga. Sa sobrang kaunti na nga lang nung natira, hindi na nga umabot pa ng isang mangkok. At halos hindi ko na nga masahugan pa itong niluluto kong gulay. Bandang alas 9 na nga to nung nakatapos ako makapagluto ng ulam namin. At naghain na nga rin ako kaagad para makakain na nga kami dahil gutom na yung mga bata. At ito na yung ulam namin para sa hapunan. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. At hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!